kada, papasok na ang peak ng init ngayong March hanggang April. Mas dumadami ang outdoor activities ng mga bata, laro, gala at bilad sa araw. Pero kasabay ng saya ng summer, may mga sakit ding mas nagiging aktibo. Lalo na sa mga chikiting na mas exposed sa init at iba't ibang environment. Kaya hindi sapat ang basta enjoy lang. Kailangan din ng tamang kaalaman at pag-iingat. Kaya mga kada, all ears sa pakikinig. Dahil makakasama natin ang bisitang eksperto na magbabahagi ng tips kung paano mapanatiling protektado ang ating mga chikiting ngayong summer season. That's right. Kaya ngayong umaga mga kada, kasama natin ngayon ang pediatrician na si Dr. Monette E. Lopez. Good morning po and welcome to Kada Umaga. Good morning, Diana, and good morning, Kadas. Yes, ito na, Doc. Ano po ang pinaka-common or ang mga pinaka-common na sakit na na-experience ng mga bagets ngayon na tag-init? Actually, pag tag-init, napapansin namin, mga pediatricians, parang dumadami yung mga nagsusukat tae or nag-gastroenteritis. Marami rin yung nakaka-experience ng pabalik-balik na pag-ubo, minsan nauuwi sa pneumonia, or kahit yung mga common colds kasi natatapat din po na after mag-summer, natatapat yung pagganap naman ng influenza. So doon siya nasasama sa cough and colds. Then, although dati kasi natatapat ang dengue at iba pang mosquito-borne illnesses, natatapat ito sa tag-ulan. Ngayon, kahit po summer, marami na rin po ang nakaka-experience ng dengue. Or even yung chikungunya, yung halos kaparehas na symptoms niya. Also, during the summer season, there is an increased incidence ng mga skin problems, Yes, Doc. skin infections, and minsan na-aggravate yung mga dati na may yung baby pa lang, meron na silang skin asthma or skin allergies na-aggravate during the summer season. So possible, Doc, na yung mga, kasi makikita nating madalas, especially doon nabanggit niyo po yung tungkol sa skin problems eh. Like ako mismo, yung inaanak ko, may ganon. Kaya ako mismo nag-worry din, more than a week na. And sabi niyo, ito during summer, kahit summer season na tayo, tag-iinit na, lumalabas po itong mga skin issues like, natitrigger po ba yung mga skin asthma? Is it always there and then it comes out bigla, ganon? Skin, depende kasi sa skin, sa diagnosis mo, no? So if halimbawa, sinabi sa'yo, baby pa lang, ay may skin asthma po to, o may atopic dermatitis, whichever. Ito, nandun na siya since birth. Minsan nag-wax, nawawala, minsan bumabalik for unknown causes. Pero mapapansin mo, pag pinawisan, pag sobrang init, or minsan pagka lalabas sa init, papasok sa lamig, mas bumabalik yung mga rashes. Pero if ang diagnosis mo naman is allergy, eto, mas mapipinpoint mo. Halimbawa, nakagat ka ng bee, nag-allergy ka. O kaya lagi kang nalagyan ka ng ointment na hindi bagay sa'yo, pwede ka mag-allergy. So it depends on your diagnosis. So dapat hiyang din, di ba, yung pasyente. Dapat alam natin kung ano talaga. Kasi uso ngayon, Doc, yung parang Google Doctor na, di ba? I-google natin kung anong dapat. Ito yung sintomas ko, ito ano ba dapat pabilhin? Di ba? Delikado yan, Doc. Kasi hindi maiwasan eh. May mga parents kami, pagdating pa lang, pag-upo pa lang sa clinic, doktora, na research ko po, ganito yung sakit ng anak ko. So hindi po talaga maiwasan. Whether we like it or not, we have to go with the flow. Hindi naman po bawal mag-Google. Just know or pumili kayo. Alamin ninyo kung ano yung tatanggapin ninyo at alamin ninyo yung medyo outrageous na. Correct. And better, if may nabasa kayo, confer it, i-clarify nyo with your pediatrician para po hindi kayo
Kasi minsan nakakatakot na yung nababasa mo sa Google, True. parang sobrang extreme. So, select what's proper and confer with your pediatrician or with your doctor kung ano yung papaniwalaan Totoo ninyo. yun. Paano naman natin mapaprotektahan ng mga bata na sa matinding init at araw? During summer kasi medyo ang hirap pigilin din ng mga anak mo. Ayaw mo naman True. sila kasi the first segment dealt with gadget usage. Correct, diba? So if papanatiliin nyo yung mga anak ninyo inside the house, walang gagawin yan, magda-cellphone yan. So, hindi po bawal or mas maganda kung pinapayagan silang lumabas. Correct. Una, kailangan natin talaga ng sunlight. It's a very good source of vitamin D. So, wag ho kayong matakot sa sunlight. Kaya lang may mga dala din po ito. Pag nasobrahan, anything na sobra, pwede naman pong makakos ng detriment sa baby. So, paano nyo may iwasan yung mga pangit na effects ng sunlight? Siyempre, huwag nyo hong papalabasin ng kainitan. Yung sobrang init na piliin oras. ninyo early morning or late afternoon para hindi po sila babad sa araw. Tama. Then, ang karamihan naman po ng skin infections is caused by too much, yung palagi ang pagpapawis. Correct. So, Kasi normal din naman yun. normal din diba? naman yun. Wala naman. Tsaka kailangan ng mga bata din yun para i-detox din sila. So, after magpawis, after maglaro outside, tell them to take a shower, change their clothes, proper hygiene ba? Yes. So, kaya pwede naman din pong magpulbos. Meron pong mga Yan. hypoallergenic na baby powders ngayon. Ang galing ni Doc, naka-advance ka na. Ito talaga yung tanong ko, sinagot mo, no? Sakto. Kasi di ba yan din yung sagot dito sa kung paano maiwasan yung bungang araw, hadhad, alipunga. Di ba? Yes, yung Kailangan bungang tuyo. araw, meron pong tinatawag na powder for prickly heat eh. Merong powder, merong lotion. May mga brands that your doctor can recommend and hindi naman po sila masyadong mahal. So, kapag may nakita kayong mga bungang araw, you can apply. Specific na powder dapat, no? Hypoallergenic. Hypoallergenic and for prickly heat. Now, Oo. for yung hadhad naman or alipunga, these are skin infections kasi. Oo. Basically, because of fungal infection. Iba naman din po ang treatment Yan ang gusto for ko this. malaman, Doc. Anti-fungal. So, yung mga, bawal mag-brand name, pero Okay lang. Cute ni Doc. Okay lang kung mabanggit mo, tapos sorry lang. kasi baka magalit yung ibang medrep pag hindi nabanggit yung brand nila. Anyway, may mga brands, may mga specific na antifungal medications that you can apply. Kaya lang hindi ito madalian. Pag fungal infection, 2 to 4 weeks matagal. Yun ang gusto ko malaman kasi parang meron akong photo nagpadala. Patingin naman kung meron tayo dyan. Yung inaanak ko, may ganito, 11 years old na lang siya, Doc. Tapos, more than a week na yung nangyayari sa kanya, sa skin niya. Yan po, if you will notice, nakafocus siya, no? Makikita nyo mukha siyang paikot. Opo. Ang tawag po dyan ay Ringworm? ringworm. So, it's a fungal So, infection. Buni. Oh. So, pwede kasing nasa siya, tama ba ako? Nasa back of the leg, Parang malapit oo, sa sa back puwet. of the leg. Kasi yung area niya, yun yung palagi ang pawisin Correct. or basa. Especially pagkatapos maligo, di ba? Hindi, How long does that stay nagkakaganito? If untreated, it could stay for a very long time. Pero if you treat, in 2 weeks to 4 weeks, mag-i-improve naman siya gradually. So maybe that's why the mother is worried na hindi pa nag-improve. Kasi it takes 2 weeks. It takes 2 to 4 weeks kasi po fungal infection medyo mas resilient. Ano po pwedeng gawin sa hygiene naman, Doc? Pwede ba yung mga soap na sinasabi nila na sulfur soap, yung ganon? For kids kasi we rarely recommend sulfur soap kasi medyo strong. Strong para sa bata. The regular soap is good. Aha. Tapos, sundin nyo yung nirekomenda sa inyo na antifungal medication. 2 times a day, if recommended 2 times a day. Minsan kasi, after 1 week, medyo nagla-lighten na yan eh. So, yung mommy, anong tawag doon? Mapagmarunong. Oh, ganon naman talaga tayo lahat. Tapos na, mahal na yung antifungal na gamot. 1 week, titigil na. Then, after a few weeks, bumabalik po siya kasi the roots of the fungus still there. So, kaya gets. kailangan tapusin yung recommended na length of management. And kung hindi po nag-improve, usually naman, sinasabi ng doctor,
if hindi matanggal, after 1 to 2 weeks, you come back. Kasi we might need a stronger antifungal or a different medication for your case. Nakakahawa ba siya, Doc? Since, napaisip ako doon eh. The hadhad, pwede siyang makahawa through close contact. Pero mapansin nyo, yung area niya tago eh. Oo So, po. Sa mga foods, minsan. So diba? kung nakatabi mo lang naman, nakapants, hindi ka naman hindi mahahawa. naman, oo. Pero kung halimbawa, husband and wife na Opo. medyo close, Or mother and daughter. so pwede siya makahawa. Ano po ang tamang paraan ng hydration para sa mga bata? Lalo na sa sobrang init ng panahon ngayon. Yung mga ibang bata, imbes na tubig, gusto nila soda, juice, mga high in sugar na hindi maganda, Doc. Paano ba yan? Tubig talaga eh. So kahit po panay-panay ang promote ng soda sa commercials, tubig po talaga is the best. 6 to 8 glasses for the adults and also around 6 glasses for kids. So kung talagang gusto nila na may lasa, pwede naman yung salitan once a day na have fruit juices. Fresh fruit juices, okay din naman po. Pero tubig talaga. Tubig talagang number one. Tubig diba? ang number 1 for maintenance hydration. Pero kung nagdadiarrhea or nagtatai, mas maganda po yung mga ORS or oral rehydrating solutions. Marami po tayo niyan in the market. Hindi nga lang ho siya kasing sarap ng mga fruit sodas, pero ito yung recommended. Ito, Doc, paano naman maiiwasan ang mga waterborne at skin infections kapag naliligo or naglalaro sa pool or dagat? Kasi ngayon summer season, yan ang pinakamasarap gawin, di ba? Maligo sa dagat. Now, if mapapansin niyo po, dagat or tubig na hindi fresh water. So, what you do after, syempre, ligo sila. Opo. Ligo din kayo with clean water. After After dagat or exposure to dagat. Kasi ang dagat maalat eh. So it's True. highly irritating. So ligo, then dry up properly, then apply yung mga merong mga emollients or lotion after. Pero importante din to avoid yung mga sunburns. Yes. Meron pong mga Sunscreen dapat. lotion na may sunscreen. Hindi po naman ninyo kailangan yung mga high, mga 50%, ganyan-ganyan. Tsaka repellent. Kasi di ba may mga din very ngayon. good. Mosquito Yung mga lotions with na skin repellent na rin, Correct. mosquito repellent, you can apply. Basta po, kasi depende sa age eh. So, if very young, i-recommend dapat yan ng doktor. Tama. Kaya, Doc, last payo mo na lang sa lahat ng mga parents na nanonood sa atin ngayon. Kasi biting ako. Dami ko pang tanong sa'yo. Wala na akong time. Ibigay mo na ng mga payo sa mga parents na nag-worry ngayon. Kasi tag-init na ngayon, ang dami lumalabas. Yung iba, nagsusuka. Yung iba naman, may skin disease. Iba-iba po yung lumalabas ngayon tag-init. So, ano yun payo sa parents? Sige. So, first thing na kailangan gawin ng parents, number 1 is, syempre do not panic. Kasi tao yung anak nyo, hindi naman yan robot. So, eventually, magkakasakit yan. What you do is you observe. So, kung yung anak mo naman is playing, masigla naman, hindi naman po siya lupaypay, then you can continue observation. Pero you must know the symptoms to observe na kailangan mo na siyang dalahin sa doktor nyo, which are biglang matamlay na, ayaw nang kumain, panay-panay ang suka. Then that's the time to bring to the nearest doctor, or mas maganda if you have a fairly close contact with your pediatrician. Kasi yung maaari mong tawagan anytime. Correct. So, importante po that you maintain a close communication with your doctor. And pwede nila magkaroon ng close communication sa iyo ngayon, Dr. Monette. Kaya for inquiries, yes, go very- ahead at bigay mo na ang iyong contact. Contact information. So, first of all, gusto ko pong i-announce that I am, anong tawag mo doon? Regular consultant, pediatric consultant at St. Matthew's Medical Hospital in San Mateo. Kailangan ko pong banggitin dahil hindi po ako nag-clinic doon today. So, may mga... Thank you for being here, Doc. And I also have an online clinic
Ang isa-search nyo lang po sa Facebook is e-consult with Dr. Monalisa Lopez. Ayan, mag-message po kayo doon and we answer inquiries as much as possible. That's awesome. Thank you so much for your time. Thank you po. very much and thank you so much, Miss Diana. Thank you po, Doc Monette. At mga kada, sabay-sabay po natin i-enjoy ang summer ng ligtas at protektado. At makinig tayo kay Doc Monette. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.